dito sa immigration, yun yung pinaka-disaster namin. First time mo? First time mo makakita ng visa packet? Hindi mo ba alam yung visa packet? Hi, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat-lahat ng ating mga viewers and subscribers. And thank you so much po for following my channel. And today, I'm going to share po yung naging deployment date namin. So, yung naging travel namin from the Philippines going here sa United States. Our flight was scheduled last November 3, 2025. So, before pa ng departure namin, o before pa ng deployment, may mga sinettle muna kami at sinecure ng mga documents and mga inayos. So, unang-una dyan, of course, yung e-travel, PIDOS, tapos kumuha rin kami ng mga extra copies ng aming mga PSA. And with regard sa kids, yung mga credentials nila, sinecure rin namin. So, that time kasi parang yung parang sem break nila. So, it was around mid of October. So, ayun, communicate na kami sa school para i-withdraw na yung mga bata and kukunin na yung mga credentials nila. And aside from that, meron akong ginawang medical na ni-require ni agency. So, sagot naman nila yon. And that includes chest x-ray, flu vaccine, and meron kaming urine drug test na ginawa through 10-panel drug test. So, yun. And of course, yung mga US credentials ko, such as yung SSN card, green card, yung visa packets, and yung nursing license ko sa aking state. Okay, so side story lang. Meron kasi kaming van na talagang gabit na. So, we decided na ibenta yon for two reasons. Unang-una, of course, kailangan namin ng pocket money. Kailangan namin ng somehow parang backup na magagamit once nandito na kami. So, we have to sell our van. It was not like a big amount, pero sobrang laking tulong. Second reason is, wala na rin kasi masyadong magmamanage nun or gagamit nun. Although, meron kaming, of course, yung family ko, pero yung talagang hands-on ng mag-alaga nun, husband ko lang talaga. So, we decided na, kasi naman sa mas bumaba pa yung value niya, why not i-ibenta na hanggang maganda pa yung performance or maganda pa yung kanyang condition. So, yun, binenta namin yun. And, before pa ako makarating dito, sinecure na ng agency ko yung US bank account ko. So, meron na rin pinadala sa aking contract or lease agreement dito sa apartment na aming tutuluyan, as well as yung mga utilities. So, binigyan nila kami or ako ng instructions how to register or apply for the utilities. So, lahat yun sinad nila for me to comply or para nga makapag-register na before pa kami makarating dito. So, para lahat ready na. Okay, so, it was October 21 nung na-issuehan ako ng ticket. So, si agency yung nag-purchase ng aking ticket. And then, so, yung naging flight details ko, yung November 2 nga. So, we arrived here November 3. Yung flight namin was November 2 around 11:25 via United Airlines. So, connecting flights siya from San Francisco and Chicago papunta dito sa aming state na Missouri. So, yung ticket ko na pinurchase ni agency, included na doon yung travel tax and 2 pieces of 23 kilograms na check-in bags. So, yun. Yung iba kasing ticket ata, hindi siya included. Kaya, i-check nyo yun bago kayo ma-deploy. And the following day, October 22, binook ko naman yung mga independents ko. So, ako yung nag-shoulder ng ticket nila, travel tax, and such. So, I just have to make sure na yung details ng flight ko is the same sa details nila. So, sa husband ko, yung air ticket niya was about $877.63. So, all US free and tax na yon. Pero, excluded dun yung Philippine travel tax natin. And then, sa two kids ko, it was $765 each. So, yung three dependents ko, they totaled an amount of $2,408.89. So, $2,408, mga 160,000 ata yun. I'm not sure, okay? Pero yun yung naging range. And at that time, yun yung parang pinaka-cheap na ticket. And yun, ang hinahabol ko lang is dapat parehas kami ng flight details. And a week before, ng aming deployment, almost holiday season, I mean, ano na yun, parang yung isang break nga. And All Souls Day, All Saints Day, gano'n. So, ang mga ginawa namin that time was, of course, namili kami ng kahit pa paano, namili kami ng mga essentials namin, such as yung mga winter clothes, although hindi naman namin dinamihan kasi alam naman namin na meron naman dito, of course, and
medyo pricey siya sa Pilipinas. So kahit pa paano, bumili lang kami just in case because I knew that pagdating namin dito, winter season na, hindi pa siya nagsusnow pero malamig din daw. So, meron din kami mga dinala na mga easy to eat na mga pagkain, dilata, mga tinapay, cookies, and kung ano-ano pa na pwedeng makonsume within few days, I guess. So, yon. And of course, dahil paalis na kami, so bumisita kami sa cemetery dun sa father ko at sa great-grandparents namin. And yon, nagpaalam, ganyan. And konting family bonding. Tapos, ayun, naibenta yung van namin like 3 to 4 days before ng flight namin. So, imagine yung cramming namin, imagine yung anxiety namin na, what if wala kaming pera? So, well, the good thing is, God provides talaga. That time, nag-worry yung husband ko kasi sabi niya talaga wala pa nga tayong budget, ganyan. And sa akin naman, parang hindi, for me parang, hindi yan i-allow ni Lord na mapaalis tayo, na kulang tayo or wala. Magpo-provide at magpo-provide siya. So, I was confident na magkakaroon. And, well, talagang He provides kasi even before mabenta yung sasakyan, may mga mabubuting loob na nagpahiram talaga sa akin. And hindi ako nahihiya na sabihin na nangutang ako or nanghirap ako. Kasi alam ko sa sarili ko na pwede ko naman bayaran. I mean, may source ako or may way ako. And by all means, mababayaran ko yun. So, kapala lang na mukha. And, ayun. So, the day of our flight, November 2, 2025, 5 p.m., umalis na kami ng Cavite. So, travel sa airport, our terminal was in Terminal 3. So, first time ko doon. Actually, first time ko mag-Terminal 3 as departure. Kasi arrival na ako doon. Pero, ayun, maganda nga rin siya. Of course, nandun yung mga emotional goodbyes natin. Alam niyo naman kapag airport, all the emotions nandyan, di ba? And it's really hard to say goodbye sa family mo. Although, gustuhin mo man na magstay, pero meron kang dream na gusto mong i-pursue rin. And I'm really thankful na very supportive ang family ko sa dream na yon. So, ayun. So, pagpasok namin ng Terminal 3, punta kami sa counter gate. Nag-open yung gate namin around 7 and between 7 or 7:30 p.m. kasi 11 pa naman yung flight, no? So, sa Terminal 3, meron siyang mga kiosk na pwede mong gamitin as self-check-in. Pero may mga personal rin naman na airport personal na mag-guide sa'yo or mag-assist sa'yo. And after nun, nakakuha na kami ng mga tags para sa aming mga luggage. After nun, nagbayad kami ng aming travel tax. So, for my dependents, they will ask for your ticket and boarding pass. So, pupunta lang kayo sa parang pinakaunahan, nandun yung parang cashier nila. So, for adult, sa spouse ko, we paid for him 1,620 pesos. Tapos sa kids naman, 810 each. So, it's around 1,600 also. So, total nilang tatlo is 3,240 pesos. Sa akin naman, since green card, may green card na ako at nakapag-travel na rin ako sa US, what I just showed them was yung green card ko nga at yung boarding pass. Tapos, tax-free na. Parang wala nang travel tax. Exempted na. They will just send you a certificate via your email. Tapos yun lang yung ipapakita mo sa counter check para yun, maklear ka sa travel tax at ma-issue yung boarding pass nyo. Ayun, mga around 10 or 15 minutes, maximum 20 minutes kami from kiosk to paying our travel tax. Medyo mabilis naman. So, diretso na kami sa aming counter gate at sa diretso na kami dun sa pinaka security check and immigration. So, ayun na. Dito sa immigration, yun yung pinaka-disaster namin. Sa totoo lang, sobrang traumatic, sobrang nakaka-disappoint, sobrang nakaka-stress. Super stressful talaga yung pangyaring yun. Ewan ko ba. So, I was told na pipila ko dun sa isang side kung saan parang may foreign passport or something. Tapos yung dependent ko dun sa regular. Pero that time kasi, since may mga bata, pinapila ko sila dun sa priority lane. Okay? So, I went directly dun sa foreign passport holder or lane, ganyan. And then, mabilis lang. Passport lang, boarding pass, and yun. Diretso na ako sa security check. On the other hand, yung dependents ko, since nandun sa priority lane, medyo maiksi lang naman yung line. And medyo mabilis naman yung time na yun. So, I was expecting them na makasabay ko rin sila sa security check. So, ang nangyari,
chinek lang nila yung green card ko, i-travel, and yung boarding pass. Tapos security check na ako or yung sa x-ray. Tapos yung sa dependent ko, ang nangyari was, tapos na ako sa security check, medyo natatagalan pa, hindi ko pa sila nakikita na lumabas sa immigration station or sa mga post. Wala pa sila, hindi pa sila nakapila sa security check. So, medyo nag-worry na ako kasi parang ang tagal. Priority lane nga yun, di ba? And, maya-maya, tumawag sa akin yung husband ko. Naka-on yung phone, nasa kabilang line siya, pero hindi niya ako kinakausap. So, naririnig ko na parang may commotion, may something, and he keeps on asking, wala dyan ma'am, or parang, ano po ba yun ma'am, ano po ba yun? So, hindi ko siya matanong directly kung ano problema niya. So, tinawagan ko siya, and nag-worry siya about PDOS certificate. What happened was, si immigration officer, she was asking for my husband's PDOS certificate. Pero yung term niya was CFO. Okay? Well, for me, hindi rin ako masyadong familiar sa CFO. Okay? But, ang point ko is, ikaw yung officer, ikaw yung mas nakakalam, broader dapat. Kung hindi alam ng tao yung CFO, pwede mo sabihin PDOS. Kasi, informed at aware ang husband ko sa PDOS. And siguro, meron ring lapse yung husband ko kasi hindi niya rin alam ng CFO. Pero si officer, dapat magbigay siya ng ibang option kung hindi maintindihan ng tao or hindi niya magets kung ano yung hinahanap. Kasi hinahanap niya sa mga documents. Ang pinaka-instruction ko sa husband ko nung naghiwalay kami, wag na wag mong iwawala or wag na wag mong ibibigay. Ingatan mo yung visa packets nyo, nilang tatlo. And yet, nung nasa counter na siya ng immigration officer na yon, hinahanap-hanap nila kung nasaan yung CFO certificate na yun or CFO, ganyan-ganyan. One time daw, nailabas niya yung visa packet kasi nasa isang parang eco bag lang yun eh. Parang sako bag ganyan. Or basta parang bag lang siya. Nailabas niya yun together nung isang folder na may mga xerox copy, photocopies ng ibang detail, ng mga documents, ganyan. Si immigration officer, sinabi, baka dyan, pertaining dun sa visa packet. And grinab niya yun from my husband, and she was trying to peel off or tear off yung plastic ng visa packet. Well, I was really shocked. Kasi parang, first time mo makakita ng visa packet. Hindi mo ba alam yung visa packet? Wala ba yan sa orientation nyo? Wala ba yan sa training nyo? Diba? For you to peel off or talagang pwersahin na buksan yung visa packet. I mean, ayan, sinira ng immigration officer. Nandito kami sa kalalagpas lang ng immigration x-ray. Sinira niya yung visa packet ng kid ko. Ayan. Sobrang nakaka-disappoint. And then, pinipigilan siya ng husband ko na, ma'am, huwag yung buksan yan, hindi yan para sa inyo. Hindi niyo dapat yung binubuksan, ganyan. So, si immigration officer, nahimasmasan lang siya nung nakita niya sa likod na hindi niya dapat yung buksan. At yon ay binubuksan lang upon entry sa United States of America. Hello, nasa Pilipinas pa lang tayo at hindi ka US immigration officer. So, ayun. Nung medyo natagalan na sa phone, nakita ko na silang lumabas at papunta na sa security check na line. Na parang sabi ko, okay naman, parang wala naman problema. Pero nandun pa rin yung kaba ko. Anong problema? Ano kaya naging problema? They were done dun sa x-ray. Tinanong ko, anong problema? At yun, sinabi niya nga, tinignan ko kagad yung visa packet and I was really disappointed. Muntik na mabuksan yung packet ng anak ko sa walang kapararakan at hindi valid na. I mean, ano ba naman na magbasa, di ba? Pwede mo na magbasahin kung kasi for me ang anything na naka-secured or naka-sealed, it means hindi mo yan dapat basta-basta binubuksan kung hindi yan para sa'yo. Right? Simple logic. Meaning, merong authority na dapat lang magbukas niyan at hindi ikaw yun. Oh my gosh. And hindi ko alam na parang kailangan bang magbukas akong immigration officer ng mga visa packet upon deployment or upon departure? No. Mga papel lang, boarding pass, passport, PDOS, e-travel, yun lang ang titignan mo. Hindi mo kailangan magbukas ng sealed na envelope. Okay, so sobrang galaiti ko nun. Girl, grabe yung anxiety ko nun. Ganun, no? Mas matangkad pa sa akin yung anxiety ko. So ang una kong ginawa, kinausap ko yung pinaka security dun sa x-ray. Sabi ko, pwede ba akong bumalik doon sa immigration officer na yun or sa immigration na yun? Pwede naman daw, iikot lang at dadaan ulit sa x-ray. Wala problema. Nung nakabalik ako doon, kinausap ko yung parang mini office nila doon. And I was looking for a supervisor or manager or team leader. Wala daw. Tinuro ako sa kabilang side. Pumunta pa rin ako sa kabilang side. Pagpunta ko doon, may nakusap akong parang team leader. Pero hindi daw kasi siya yung assigned doon.
parang yung line 9 was for OFW, parang ganyan. Iba yung, iba yung pinilahan namin. So, hindi daw siya ang sign. Balik na naman ako. Sabi ko dun sa security officer, saan po ba talaga dapat pwede magreklamo? Sabi niya, doon lang talaga yun, ma'am eh. Wala bang kumausap sa inyo? Sabi ko, walang gustong kumausap sa amin. Walang gustong kumausap sa akin. Pinagtuturo-turo ako nun. So, nung time na wala na akong magawa. Kasi, magda-9 na. Tapos, syempre may nahabol kang flight. Hindi mo alam kung ano yung dadatnan mo. Hindi mo alam kung ano yung magiging process mo. So, you really have to be ahead of time or early pag nandun ka. At ayaw naming maliit. Ayaw naman namin na mag-cramming or magmadali-dali na. So sabi ang ginawa ko na lang was I called my deployment coordinator dun sa Pilipinas and I told her na ito yung nangyari, ganyan-ganyan. So sabi niya sa akin, nireassure naman niya na since hindi naman siya as in nabuksan, you go ahead. I mean, wala namang magiging problema yan. So, nung time na yun, parang medyo kumalma ako kasi nasabihan ko naman siya and the thing is, meron akong proof na before and after. Nasa bahay, napicturean ko yung visa packet namin. Walang problema. Dun lang sa airport. So, yun. Wala na kaming magawa eh. May mga bata rin kaming kasama. So, it will take time para sa akin magreklamo. And I don't think na may gustong makinig or gustong gustong umako nung fault na yon. Okay? So, nung time na yun, medyo nainis rin ako sa husband ko na parang, ba't hindi mo alam? Pero, wala yung may idudulot eh. Kung ganun, kung gaganon ko siyang atakihin. It's not his fault. I mean, hindi naman siya yung pumunit dun sa visa packet. Yun. And yun, nag-continue na lang kami dun sa aming boarding gate na parang medyo masama yung loob. Moving on. It was almost 9:30 na talaga, guys. So parang cramming talaga kami nun eh. So nag-proceed na lang kami sa boarding gate namin. So sa boarding gate namin, nag-open siya around 10:30 PM na. Hindi lang kami inalaw na magdala ng water. So yung mga bottle ng mga anak ko, tagal tinapon namin yung mga tubig. And yun, thankfully, on time naman yung departure. We departed around 11:30 na. So, ang nangyari doon, ang naging arrangement namin was, yung United Airlines kasi, yung seats niya are 3 on both sides and 3 sa aisle or sa middle. So, ang nangyari is, kaming tatlo ng mga anak ko magkakatabi, tapos si husband nasa kabilang room lang. And it was like 12 hours na flight. So, pag United Airlines kasi, dun siya sa taas ng Pacific Ocean dumadaan. Parang pag ganun siya, ano ba yun, west or east, parang ganun. So, direct siya from Philippines to US na. Wala na siyang ibang country na dadaanan. So, yung naging first stop namin was in San Francisco International Airport. Dumating kami doon mga 8 PM. Yun yung naging point of entry namin. So, pagdating namin doon, diretso kami kaagad sa immigration check for my dependents. So, this time, sinamahan ko na sila, okay? For my peace of mind. So, sa husband ko, tinanong lang naman kung sino yung petitioner at saka yung address and contact number. I think that's for the SSN and green card purposes, kung saan ipapadala ganyan. And almost the same lang namin. Tinanong lang nila kung meron kami mga fresh food or fresh meat na dala. Siyempre wala. Tapos kung saan yung final destination namin. Final destination namin, which is yung Missouri, and yung magiging address namin dito. So yun, after ng immigration office, we need to get our luggage. So kailangan namin yung i-retrieve from the carousel. And we only have 2 hours para makapunta dun sa boarding gate. Yun lang yung naging yung layover namin. 2 hours lang talaga. And yun, pagkakuha namin ng luggage namin, chinek-in ulit namin siya. Tapos, yung departure namin going to Chicago naman ang next. Medyo okay yung naging flight namin and medyo mas comfortable naman. So, we left San Francisco around 10:40 PM. And yun, another security check na naman yun or x-ray. And of course, liquids are not allowed. And we arrived in Chicago around 5 AM in the morning na. So, it was already November 3. So, this time, hindi na namin kailangan kunin yung bags namin or yung mga luggage namin. Ida-direct na yun dun sa aeroplano na sasakyan namin going to Missouri. Since 12 pa naman yung departure namin, yun, medyo nakapagpahinga kami doon sa O'Hare International Airport. Nakapag-breakfast, nakapagpalit ng damit, nakahilamos, nakapaglinis. Tapos, yung naging problema lang sa Chicago was ilang beses na bago yung boarding gate namin. Ang lalayo pa naman ng mga boarding gate nila, nakakaloka. Buti na lang, helpful na may text message na dumadating sa iyo. Tapos from time to time rin, chine-check ko rin sa website nila. So, ayun, 3 times ata kami nakapagpalit ng boarding gate. From end to end pa yung isa doon. So, nakakaloka. At yun, we departed around 12:45 PM. So, domestic airline na siya. Medyo maliit na aircraft na siya. Pero, wala naman siyang limit sa naging luggage namin.
And finally, we arrived sa Columbia Regional Airport around before 2 p.m. So, nung araw na yon, malamig na. Malamig na dito, kaya nakakatuwa. Ano lang naman, less than 2 hours lang yung naging travel namin from Chicago here sa going here sa Missouri. So, medyo mabilis lang. Tapos, ayun, hello Columbia, hello Missouri na kami dito. And maganda yung naging airport nila, mabilis lang rin naman maka-exit, and we were greeted and we were welcomed by my regional coordinator, and medyo nagkagulatan nila pero ayun, although may mga disappointments tayong nangyari or naranasan, it was generally a good travel experience sa amin, especially sabay-sabay kami pumunta dito or sabay-sabay kami nakarating dito, sabay-sabay kaming may fresh new start na sinasabi. And ayun, we were very hopeful and very optimistic when we got here, especially nung malamig na. Especially nung naranasan na namin, naramdaman na namin yung lamig. Sa Amerika na talaga kami. Ay, patawarin. And, well, sabi nga, kahit na may mga ganung ganap, tingkad pa rin at nakarating kami ng matiwasay. Just the protection and the guidance talaga ni Lord all throughout. Hindi niya hinayaan na masira yung visa packet ng anak ko. Pinigilan niya yung babaeng yun. Nakakaloka si ate talaga. Sobra. Alam ko na babae yun kasi before pa ako pumila, pinila ko na sila. At alam ko na, isa lang naman yung pila doon ng priority lane eh. Alam ko na babae yung nandun. And, well, nakarating naman ng matiwasay. And thank God, we were happy and excited to start our lives dito sa Columbia, Missouri. And so, yun lang for today. And thank you so much for your support and love. Thank you sa mga nanonood ng aking video or aking mga dito sa aking channel. Since nandito na tayo, yun lang yung main goal talaga natin ang makarating dito sa United States of America. Thank you so much and see you on my next vlog. God bless!